So, good morning guys. Ang topic ko ngayon is online ticketing, travel and tours business with 406 airlines domestic and international. So, ituturo ko sa inyo kung paano kayo magsisimula sa ganitong business at paano kayo kikita dito. So, by the way, I'm Chris Ugaw-Ugaw, isang mechanical engineer at employed sa isang private company for 20 years. So, nakita ko lang tong business na to uh, during pandemic. Kasi nag-scroll ko sa YouTube kasi kailangan natin ng pag-isipan ko magkaroon ng extra income or uh, online ticketing business. Kasi ang hirap naman pag biglaan ka mawalan ng trabaho tapos yun pala may mga kagaya ng may pandemic, so wala ka nang maasahan nga panggastos mo. So naisipan ko, nag-scroll lang ko sa YouTube at nakita ko yung YouTube ni Ma'am Jane na about online ticketing business. Then, dati kasi nag-inquire ko sa Cebu Pacific at sa AirAsia kung magkano yung cash ban pag magkaroon ka ng agent, magkaroon ka ng ticketing business pero napakamahal, 300,000 to half million. So wala na, kalimutan ko na yon. No? Nakita ko to ulit sa YouTube, sabi maliit lang ang kapital, pwede ka na magkaroon ng ticketing business, domestic and international with 406 airlines pa. So napakarami. Kaya so yun, nagtanong lang ko kung paano. Tapos mayroon pala physical office sa uh, Quezon Avenue, Quezon City. So nagpunta ko doon nung free time ko Saturday kasi wala kaming pasok, Monday to Friday lang yung pasok ko sa work ko. Since sa Cavite ako naka-destino, so pumunta ko ng Quezon City at doon ko nag-avail. So napakaganda yung business. Kung ikaw ay empleyado, simulan mo lang, itry mo lang at aralin mo lang yung online ticketing business. Dito ay talagang legit po itong business. So ang may-ari po nito ay si Mr. Emmanuel Pascual, CPA by profession at dating nagtatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Accountant by profession, successful business entrepreneur, at 23 years experience in business industry. So napakatagal na. At pasalamat tayo dahil gumagawa siya ng system na pwede tayo mga Pilipino nga walang masyadong malaking kapital makapagsimula ng online ticketing and travel and tours business. So magpasalamat tayo. Ako magpasalamat talaga ko ni Sir Manny Emmanuel Pascual dahil nakaisip siya ng ganyong system, ecosystem ang tawag dito sa atin. Ecosystem nga mayroon siyang mga services, maraming services like ticketing business, domestic and international, remittance, bills payment, insurance, loading, travel and tours, hotels booking, online shop. So napakarami. Sa isang system lang doon yan nilagay para tayo mga Pilipino na naghanap ng business na wala tayong masyado malaking kapital, pwede natin simulan. So ito yung mga affiliate business niya na tinatayo niya kasama na yung Global Pinoy Travel and Tours sa business. So, wag tayong mag-alala kasi in terms of legalities, legal po tayo at registered po tayo sa remittance engine sa BSP. Mayroon pa tayong uh, registered din tayo sa Security and Exchange Commission, sa Anti-Money Laundering Council or AMLA, at saka sa DILG. So, yun, marami tayong kumplito tayo sa mga legalities. At taon-taon nakatanggap pa tayo ng awards and recognition. Yung company sa Philippine Airlines nakatanggap ng Silver PAL Award, sa Cebu Pacific Gold Eagle Award, sa AirAsia yung Red Star Award. So, mayroon ding ito, SIC, Security and Exchange Commission, at accredited din tayo sa mga prestigious agencies kagaya ng IATA, International Air Transport Association, at saka sa PTAA,
Philippine Travel Agency Association, DOT, Department of Tourism. So, registered po tayo sa mga yan. So, yan ay kailangan ng mga travel agency, ng mga accreditation. So, ngayon, how to book a ticket using domestic, how to book a ticket sa domestic and international. So, actually, with 406 airlines po tayo. So, dito ituturo ko sa inyo, ito ay kung nakapag-registered na po tayo sa system. Ibig sabihin, nag-avail ka na, naging franchisee ka na, ituturo ko na kung paano mag-book ng ticket once member na po kayo. Pero, may trainings po tayo dito, libre po ang trainings dito. Once franchisee na po tayo. So, magpalabas lang tayo ng maliit na capital. So for example, ito yung system natin, ito yung portal ko, cellphone lang. Unang-una, i-open natin yung domestic. Doon tayo sa travel and tours, tapos click natin yung domestic. Once maklik natin yung domestic, dito lalabas na naman yung search flight, markup, at ticket issues. So bago tayo mag-book ng ticket, dito muna tayo sa markup. So dito naka-markup po tayo ng 250. Pero entitled po tayo, depende sa atin, pwede tayo mag-mark up 200 to 500 pesos per way per passengers. Pero dito, 250 lang ang minark up ko sa mark up ko dito sa pag-book ng ticket. And then, pag matapos mo maedit yung markup, dito na tayo sa click mo yung one way, mayroon na siyang select origin. So, fill up na natin yung information sa pag-book ng ticket. Mayroon ng select origin, select destination, departure date, departing on. So, i-click mo lang yung adult. Kung may pasero ka, isang pasero na, i-click mo to. Naging 1 na rin yan. Then, pagkatapos, ito na yung makikita natin once ipupunod natin yung domestic flight, Cagayan to Maynila. Example lang ito mga mamansera. Tapos yung ticket is 6,950. So yung markup mo nga 250, kasama na dito. Ito yung makikita mo sa customer. So, di niya alam nga mayroon kang kita na sa kanyang 250. Ang mababawas dito sa system, sa ecosystem natin is 6,700 na lang. Yung 250 ay maiwan doon sa wallet mo. So, proceed. Pag mag-confirm yung client, so, pila pa natin, Miss o Mr., babae o lalaki, yung last name, siguraduhin yung spelling, first name, middle name, address, zip code, birthday. So, birth of place, email address sa cellphone. Mas maganda mga ma'am and sir, kunin nyo yung ID ng customers para di kayo magkamali sa spelling at saka yung birthday. Napaka-importante mga information yun, yung pangalan at saka birthday. Sa passengers mo, may mga category din. Pag senior citizen, 60 years old above, adult, 12 years old to 59 years old. Ang children is 2 to 11 years old. Pag infant naman, 2 years under. Uh, for example, proceed na yung client mo. Ito na yung sample itinerary ticket. Nga makikita mo, ida-download mo to sa cellphone mo or laptop, ibigay mo to sa customers para yun yung ano niya doon sa airport. Ipakita niya sa airport. Mayroong PNR number dito sa taas. Yun naman yung reference natin. Reference niya pag check-in siya. So, madali lang mga mount answer. So, kikita kayo dito per passengers, 200 to 500 pesos sa domestic, sa international is 700 to 1,000. So, extra income. Why not kung for example, maraming napabook sa'yo ng ticket. So, yun, maraming ano ka, maraming malaki yung kita mo pag marami din magpabook sa'yo ng ticket. So, extra income or pang backup plan habang may trabaho pa tayo. So, need ang i-present sa senior citizen, sa infant,
dapat mayroon siyang senior ID at saka sa infant yung baptismal at saka yung birth certificate. Hanapin yan doon sa airport. Dito tayo sa pag-book ng ticket, yung mga special character, yung inye. So, di na kailangan i-type mo yung inye, dapat N na lang. So, kung within may hyphen yung pangalan mo, for example, yung first name is John dash Michael, so it should be John space Michael. Kasi di siya tatanggapin sa system pag mayroong dash or walang space. So, wala siyang dash pero may space siya. Ang apelyido din, Hisuan, mayroong dash. So it should be Hisuan, so no space. Ang ito rin, sample, Maria Lilibet should be Maria Lilibet. So, wala nang dot, wala nang period. Tanggalin mo ng period. Pag mayroon namang suffix, yung junior, senior, retired, so ito yung sample. Juan de la Cruz Jr. So, it should be Juan Junior de la Cruz. So, yung trainings natin mga ma'am sir, once member na po tayo, once franchise na po tayo, ay libre lang po. Pasok lang tayo sa schedule ng training. So, online, kahit saan ka magpunta, basta mayroon kang cellphone, may internet connection, may data. So, pwede kayo makapag-attend ng trainings. So, yun yung sa Philippine Airlines nga carry-on baggage. Dapat 7 kilos lang yung free baggage sa Philippine Airlines. Then, may mga booking class. Ito, iba-ibang booking class. Then, may fare brand. So, dito makikita, base dito sa booking class, nga free baggage yung customer mo. For example, HMLSY. So, economy flex siya, mayroon siyang free baggage nga 20 kilos. So, yun mga partners, pwede nyo to screenshot o makita nyo din to sa website ng Philippine Airlines. Sa Cebu Pacific naman, hand carry-on baggage, 7 kilos lang din. Then, mayroong size yung bag mo, di pwedeng sobrang laki pag hand carry. Then, every passengers is allowed one carry-on baggage inside the cabin. So, isa lang ang carry-on baggage mo, tapos 7 kilograms din. Huwag kayong magdala ng sobra-sobra kasi pagdating sa airport, sa check-in baggage, timbang yan pag sobra. Either iiwan mo yan or kung ilipat mo sa ibang bagahe mo. Kung may kasama ka walang bagahe, so pwede ilipat mo sa kanya. Pero mas maganda, wala ng sobra bagahe mo. Hand carry ang baggage mo. Dapat tinimbang mo rin nga di siya lalampas ng 7 kilos. So yung mga advisory sa pag-check-in baggage ng mga airlines sa Cebu Pacific. Mayroon pa mga dangerous goods nga bawal dalhin pag magbiyahe, pag nandyan ka sa aeroplano. Mga explosion, mga flammables, refrigerated gas, yung mga organic peroxide, poison. So, lahat ito ay bawal sa pag-travel mo sa aeroplano. Sa Asia naman, ito din, kailangan lang one cabin bag, one small bag para sa biyahe mo, sa travel mo sa Air Asia. So dito naman rin sa AirAsia, requirements for refund and medical case lang din. Mag-refundan lang po kayo pag mayroon kayong mga certificate. Kagaya nito, medical certificate. Kailangan ka, bago ka magpa-refund, mayroon kang medical certificate. May clinical abstract. Mayroon kang certificate of confinement. Siyempre, napunta ka doon ka sa hospital, na-confine ka, maghingi ka ng certificate of confinement. Hospital billings, siyempre may billings ka din doon. So, pakita mo rin. PRCID sa physician, sa doktor na nag-asikaso sa iyo. Yun yung mga certificate na kailangan mo pag magparipan ka sa AirAsia. So, hindi lang domestic and international or airlines yung pwede natin mabook sa system natin. Mayroon pang mga shipping kagaya ng TransAsia, Tugo at saka Pascat. So,
kontakin lang natin yung CSR, customer service. Kontakin lang natin sa support.unified.ph. Ito yung kailangan information sa mga queries. Yung origin, destination, travel date, number of passengers. Once magpabook sila ng Air Asia, Tugu at saka Pascat. So yan yung mga necessary details nga fill upan. Pangalan, yung kasarian mo, babae o lalaki, edad, birthday address, mobile number at email address. So ito na yung itinerary sample sa ticket sa Tugu. Ito yung ibigay natin sa customers para yun yung pakita niya doon sa fare sa bago pumasok sa barko. So, learn fast to earn fast. So, kailangan lang natin mga mamanser pag member na tayo, kailangan lang natin aralin yung business. Dito, kikita tayo sa markup, malaking bagay na po yun. Lalong-lalo na kung mayroon kang trabaho, empleyado ka, or nasa isa kang OFW. Kasi marami na rin mga OFW na mayroon ng sariling portals. Franchisee na po sila. So, pag magpadala sila ng pera sa Pilipinas, mga kakilala nila, mayroon na silang kita doon kasi mayroon siyang convenience fee. Pero mo, maraming mga kakilala ka sa abroad, magpadala ng pera sa Pilipinas. Kasi nakatie up tayo sa uh, Western Union at saka sa Cebuana Lolier. So, walang problema doon magpapadala ka ng pera. Ang kailangan lang natin, mag-avail sa mag-franchise tayo para makapagsimula tayo at magsimula na rin tayo magkaroon ng income. So, with that, thank you and God bless sa ating lahat. Sana nagustuhan nyo yung presentation ko about paano mag-book ng ticket. Pero bago kayo makapag-book sa ticket dito sa system natin, kailangan muna mag-avail muna tayo sa system. Itong business na to, legal, moral at ethical. So, wala kang, hindi ka mag-alala na mapunta lang sa wala yung pina-franchise mo, pang capital mo. So, with that, thank you and God bless everyone.